Alright, isang maganda at mapagpalang oras sa mga all. I-update lang natin itong issue na patuloy na pinaglalabanan nila Bossing Vic Sotto at ni Director Daryl Yap kaugnay dun sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma, no? Pero bago ang lahat ay shout out kay Cooking Mama France, no? Maraming salamat sa iyong pag join sa ating membership, no? Thank you very much. Nagdesisyon na ang Muntinlupa RTC, no? Sa pamamagitan ni presiding judge sa Attorney Lisel Akita, no? Ang kanilang desisyon ay whereof premises considered, the court hereby resolve as follows. Ayun, basahin ko na lang, dahil medyo mahaba ito. The petition of writ of habeas data, no? Ito yung ang writ of habeas data, ito yung tungkol dun sa mga dokumento o kaya kung ano man ang pinagkuhanan nitong grupo ni Direk Daryl Yap, no? Filed by petitioner Marvic Vic Castillo Sotto. Marvic palang pangalan ni Bossing Vic, no? Is hereby partially granted. So partially granted. The respondent Daryl Yap or Director Daryl Yap and any person or entity acting on his behalf, including production team of Vin Sentiments, ito yung kanilang production, are ordered to delete, take down and remove the 26 seconds teaser video from online platforms, no? Yung teaser na binanggit dun yung pangalan ni Bossing Vic Sotto. Yan, in order na i-delete sa lahat ng social media or any other medium for having misused the collected data, yan, mga data information. Ito yung sa tungkol nga sa writ of habeas data, no? By presenting conversation between two deceased individuals which cannot be verified as having actually occurred, no? So wala naman silang talagang ebidensya na nangyari yun. So ito, pinapadelete na ito lahat ng korte ng RTC ng Muntinlupa, no? Etong medyo okay dyan para kay Direk Daryl Yap. The respondent, however, is allowed to proceed, with the production and eventual release of the film The Rapist of Pepsi Paloma. So inalaw pa rin ng korte na ipalabas itong Rapist of Pepsi Paloma. So maaari siguro, no, na idinilit na lang yung mga parte doon na maaring nakapagbanggit ng pangalan or makakasira ng pangalan ng nagreklamo, no? So medyo siguro natuwa dyan si Direk Daryl Yap, no? Dahil nga matutuloy pa rin ang pagpalabas. Nako, Bossing Vic, abang-abang ka dyan. Kailangan ma-review. Ma-review muna yung pelikula bago may palabas ito. Baka mamaya ay sinasabing wala na at meron pa rin pala. So, ang desisyon na ito ay nirelease January 24, 2025 sa City of Muntinlupa by presiding judge sa Attorney Lisel Akitan. Akitan. Yun. So yan po ang naging update, Ang petition of writ of habeas data is partially granted. Gawa nga ng pinapatanggal lamang yung mga parte ng sa pelikula na may masisirang pangalan. At siyempre, kung wala naman silang matibay na ebidensya, kailangan i-remove yun, Dahil nga yan ay kung sakasakaling magtutuloy-tuloy man ay nasa korte na po yan. So yan po ang naging update sa labanan nila Bossing Vic Sotto at Director Daryl Yap kaugnay sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.